Nagsawa ka na ba sa kapapanood ng mga vloggers na pupunta ng South Korea na sa Seoul lang, Busan or mga sikat na tourist destination lang ang pinupuntahan? Karong adlaw uban ko ninyo kay mag-itur ko kayo sa mga probinsya na lugar dito sa amin. Ito halimbawa nito dito sumakay kami ng train pag pasyal-pasyal lang ba sa mga malapit lang dun sa amin dito sa aming tinitirahang probinsya sa Lungsod City sa amin. Ito pala yung train sa laki namin pero pag pumunta kayo ng South Korea, wag kang mag-alala kay naka-English naman yung mga train dito ng announcement kaya hindi ka maliligaw ba. Be arriving at Iksan Station. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train. O di ba ang dali lang sumakay ng train dito sa South Korea kahit hindi tayo marunong mag-Korean, at least merong English na announcement. So ito pala yung platform na binabaan namin. Maraming tao na sumasakay dahil linggong araw na to. Pero dili mo maramdaman ba na masyadong pag-aagawan sa pwesto kasi mga tao dito disiplinado. Dito pala to sa Sodijon, malapit lang to sa amin, isang araw isang oras lang ang biyahe ito. Ito ang pinakamataas na building ata dito sa Dijon, ang tinatawag na Sky Tower. Yun ba yun? Basta yun yung train station ng Sodijon. Maliit lang siya tignan pero sa loob malaki yan. Maganda, malinis, may mga pagkainan sa loob, may mga upuan, CR, kumpleto, walang babayaran. Di tulad sa atin na may mga patai, paihi, para ganyan-ganyan. No? So pagbaba namin ng train, naghanap kami ng makakainan. Sabay pasyal-pasyal na rin sa paligid ba kasi hindi rin naman kami nakapunta dito banda. So nag-i-enjoy lang kami mag-ikot-ikot ba habang naghanap ng makakainan. Pero sarado pala dito pag linggo or hindi ko alam kung parang nightclub parang active by night ba ata dito kasi halos mga restaurant dito sarado eh. Pero sa gabi siguro baka baka active sila. So yan yung mga pagkain na pwede mong pagpipilian diyan. So ang napili namin ay yung sangyupsal na tinatawag na king basta baka siya na karne na sangyupsal siya. Hindi ko mapaliwanag, basta kayo na lang bahala umintindi. Nahirapan ako magtagalog. Tapos yan yun na malinis pa rin yung lugar nila dito. Dito yung parang sijang nila or market sa Tagalog ba to. Napaka Oreo sijang pang nakatatak talaga. May trademark talaga na ganyan. Tapos yung mga paligid walang katao-tao dahil winter ngayon. Kami lang ang mga tao na sa loob lang ng mga bahay, restaurant, ganun-ganun lang dito ang buhay dito. So ito na nga, nag-order na kami ng pagkain ito. Sa halagang 36,000 Korean won or nasa 13,000 pesos. 1,300 pesos ba. Kasama na lang yung mga banchan ang tawag dyan o side dish, kompleto na yan. Unlimited siya, pwede kang kumuha balik-balik hanggang mabusog ka at sarap na sarap talaga siya, sold sa 2 tao. Yang karne na yan, good for 2 packs or person na yan, ganyan ang halaga na 1,300 pesos. 2 katao na yan, libre tubig. Ano pang hinantay mo? So, yun lang ang naikot namin, kain, ikot-ikot, tapos yun yung pauwi na kami bandang alas 4 kasi isang oras ang biyahe, malamig kasi ang panahon ngayon. Ang ganda ng nila By the way pala sa elevator dito ang mga tao talaga ay disiplinado, dapat sa left side ka dapat kasi kung may magmamadali, merong dadaanan sa right side. Lahat ng tao sa left side kung sasakay ka lang ng regular ba. Yun lang. Yan, biyahe lang tabay. Ganito lang ang buhay sa Korea. May mga pinagdaanan man sa buhay pero laban lang. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado or hawak ang panahon.